We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pipila ka mga pansyon sa Karaang City Memorial Park sa Cagayan de Oro City. Nangaguba humangi pangkawat ang mga kabilya. National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Gipailawom sa yellow alert ang Mindanao Grid karong adlaw. 27 ka individual. Dakpan human gingong nangawat og kable sa usa ka telecommunications company sa Davao City. Og atong suruyon ang usa ka resort sa Coronadal City nga dunay hot ug cold spring nga suwak karong init ang panahon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Nadakpan ang 27 ka individual human na aktuhang nangawat og copper wire sa usa ka telecommunications company sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Dakpan ning 27 ka tawo dihang naaktuhan sa kapulisan nga nangawat og mga copper cable wire sa usa ka telecommunication company sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office sa pagbanguna sa City Operations Group, Talumo Police ug SWAT team, naaktuhan ang mga dinakpan nga gapamutol og kable sa MacArthur Highway Corner, Quimpo Boulevard. Sunugon daw kini sa mga sospek ug gibaligya ang copper. Nakuha gikan sa mga sospek ning 20 kilos nga copper cable wire ug ang mga materyales sa pagputol sa mga kable. Dinhi matud pa sa truck ug van ginakarga ang mga kinawat. Sumala sa mga sospek nga nahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, wala sila masayod nga illegal ang ilang gisudlan. 13 sa 27 ka mga dinakpan, taga Manila. Hindi ko po alam na illegal po yun. Kinontak lang po kami sa FB. Kasi iba, dati sa Facebook, mga kapitbahay namin dati. Sino yun? Anong pangalan sa Facebook? Kalimutan ko yung pangalan. Hindi niyo siya nakita ng personal? Nakita pero malayo po siya pagka sa area kami. Naghanap lang po sila ng tao ngayon. 13 po kami. Binigyan kami pamasahe para makapunta po dito. Tapos, pagpunta nyo dito? Noperan po kami. Pagka 1K isang araw, kaya 2K. Siyempre sa hirap ng buhay, pinatulan po namin kahit hindi po namin alam yung ikakarga po. Ilang araw sana kayo dito? Hindi pa po alam sa amin, hindi pa po dinidiga sa amin, pero 4 na araw na po kami ngayon dito. Sumala sa kapulisan, daghan na sila nadawat nga reklamo kalabot ni ini sa usa ka telecommunication company. Gani moabot na matud pa sa milyones pesos ang ilang lugi. Maong milusad og operasyon ang kapulisan human ang investigasyon. Based ato information ma'am, organized crime ni siya kay dili ta mo abot sa ingon ani nga operation ma'am no nga mobot og 27 ka buok ang ato ang mga dinakpan involving ani nga insidente. Dugay na kuno nakadawat ang kapulisan og reklamo kalabot ni ini hangtod sa nagpahigayon na sila og investigasyon ug surveillance. Dili lang kuno siya karon nga bulan, napay mga previous cases nga ato lang gitigom mo ning niabot ta sa ingon ani nga operation. Ginasubay pa sa kapulisan ang nagpaluyo sa mga illegal nga binuhatan. Ang mga nabaligyaan sa copper wire pwede po daw mapasakahan og kasong paglapas sa anti-fencing law. Samtang ang mga dinakpan mag-atubag og kasong kawat ug paglapas sa Republic Act 10515 o ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa bagyod ang nagpaluyo niini. Giauhag sa kapulisan ng publiko nga isumbong dayon ugaling dunay makita nga nagapangawat og kable. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. National Grid Corporation of the Philippines gipailawom sa yellow alert ang grid sa tibok Mindanao gumikan sa pag-ubos sa supply. Busa sa Cagayan de Oro City, nabalaka ang pipila ka mga konsumante. Ano ang report?
Sa advisory sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP, gipailawom niini ang Mindanao ug Visayas Grid ngadto sa yellow alert, samtang ang Luzon anaa sa red alert. Anaa sa yellow alert ang Mindanao gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 4 kaganinang hapon. Tungod siyam ka mga power plant ang offline ug 5 lang ang gagana sa ubos nga kapasidad. Anaa matod pa sa 673.98 megawatts ang wala sa grid, rason sa deklarasyon sa yellow alert. Tungod sa mong advisory, pipila ka mga konsumante ang nabalaka sa Cagayan de Oro City. Hasol kayo sir, oy, igang, init, reklamo ng mga customer kay init lagi kaayo, sa mo karon nga 40 pud kay ka. Init kaayo. Nawa pa jud tay kuryente. Nani samot na. Nah, lisod kayo kay yung cellphone maggamit kayo. Kulay kuan kuryente. Charge. Nya pang kontak sa among kuan ba. Client kay para magkanda Nya wala pa jay kuan. Lubat na cellphone dili na magamit nya. Igang kayo electric fan maglisod dag. Hasuloy kay sir kay init kayo nya anay panahon karon nga sus grabe kay init gigapon sa panahon. Apan sumala sa Cagayan Electric Power and Light Company kun si Palco nga wala kuno angay ikabalaka sa ilang supply sa kuryente ug nakatutok sab sila sa sitwasyon. Medyo okay ra tasay no because our supply is ample for the need of the service area. So far wala pa may worry sa ingana kay okay pa ang atong supply. Nanawagan sab ang si Palco sa mga konsumante nga magdaginot sa paggamit og kuryente karong init ang panahon aron malikayan ang pagtaas sa balay runon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dihang gipaubos sa NGCP sa yellow alert ang Mindanao Grid, gilayong giabisuhan sa Davao Light and Power Company ang commercial ug industrial customers nga gamiton ang ilang generators aron mapaubsan ang demand. Ada report ni John D. Esteban. Sa gipagulang advisory sa National Grid Corporation of the Philippines nga ubos sa yellow alert ang Mindanao Grid. Human nga miubos ang supply adlaw nga Miyerkules dihang nag-offline ang pipila ka planta. Gibutyag sa power distributor nga Davao Light and Power Company nga ilaha gilayong gi-request ang mga commercial ug industrial customers nga gamiton na lang sa ang ilaha mga generators aron mapaubsan ang demand. The yellow alert is thinning lang na siya sa reserve. So we can still purchase power from WESM. Worst comes to worst, we have ILP. It's an interruptible load program where we call our large customers to run their generators so that we allocate their power that they are supposed to draw to residential and commercial customers who don't have any generators at all. Ubos sa yellow alert ginalantaw ang rotational brownout. Hinuon gisiguro sa DLPC nga paigo ang supply alang sa mga ginasilbihang konsumante. Doon na pa sila'y 1,000 nga megawatts nga sobra kakuhaon sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Posible sabdaw nga musaka ang presyo sa WESM human gipailawom sa yellow alert ang Mindanao Grid. Because WESM is dictated by market, law of supply and demand. So probably now, as you state, na today is yellow alert, probably the price of WESM will spike. So that's the consequence of having low renewable, cheaper renewable sources. We dispatch more on thermal plants. That means coal and diesel. We buy more from WESM, which in Mindanao, WESM sources are coming from thermal also. Hinuon pagka alas 3:40 sa hapon, gilift na ang yellow alert issuance. Samtang gidugang sa DLPC nga nagpasaka sila og 0.14 kilowatt per hour ning bagulang. Mag-reflect kini sa bill gikan April 11 hangtod May 10, 2024 tungod disaka ang presyo sa power supply sa WESM. Ang konsumanteng si Ana Lunga dunay karenderya sa obrero sa Davao City, nag-uol kay musaka na pod ang average niya nga 2,000 pesos nga electricity bill kada bulan. Dabi na init kaayo, madungan man jud tanan og paandar. Init kaayo. Basta ang dungan mag-wonder na. Kini, hasta ng electric fan. Tungod sa kainit? Oo, tungod sa kainit. Naman po yung mga online mo pog dili paandaro. Nagtipid lang jud. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipila ka mga pansyon sulod sa City Memorial Park sa Cagayan de Oro City ang gipang lungkab o gipang kawat ang kabilya. Tungod niini,
mga minatay ang makita na ug mialisngaw na ang dili maayong baho. Ani ang report. Nangabangag nga pansyon, nangabungkag nga sanina sa patay, ingon man nang gawas nga bukog sa minatay. Ingon ane ang sitwasyon sulod sa karaang parte sa City Memorial Park sa Bulunsuri, Cagayan de Oro City. Kini ang kahimtang resulta matod pa sa giingong sagunson nga pagpangawat sa mga kabilya sa mga pansyon sa mga lubnganan. Tungod sa nagpadayong renovation dinhi sa City Memorial Park dinhi sa Cagayan de Oro City, gipangguba sa otoridad kining mga karaan nga pansyon. Apan ilang na matikdan nga ang pipila ka mga bakal o kabilya nangawala na gikan dinhi sa mga pansyon. Rason nga na-expose kining pipila ka mga patayng lawas og nagahatag na karon og dili maayong baho. Among kahimtang among gipaabot sa City Local Environment and Natural Resources Office kon Clenro sa LGU. Aminado sila nga adunay suliran sa lugar ug sa pagpangawat og kabilya. Gani sa milabing tuig, duha ka mga tao ang ilang napasakaan og kasong pagpangawat. Karon nga mibalik among ilegal nga binuhatan sa ilang tala, anaa na sab sa kapin 30 ka pansyon ang nangaguba. Nanatay tulo ka blue guard nagabantay during night time kay ang krimen kay tabo diha pangawat sa kabilya kana mang gabi na. So munang naatay gwardiya karon diha ikan og hapon paingon dayon sa alas 6 sa sunod nga adlaw. Problema sab sa Clenro ang mga naka-expose na nga minatay sa lugar. Kasagaran daw ni Ine ang gipasagda na sa ilang mga tagtungod. Nanawagan karon ang Clenro sa mga tagtungod nga asikasuhon ang ilang minatay nga naka-expose na ang mga bukog. Panawagan mi sa mga pamilya, no, sa mga dunay minahal sa kinabuhi diya sa atong City Memorial Park nga ato nagyong atimanon, no. Di na ta magulat nga kawaton, di na ta magulat nga ang city government mao nagyoy mubungkag. Nawag mi nga unta inyong atuan aron maplastar. Panawagan sab sa Clenro sa mga residente dool sa sementeryo nga magtinabangay sa pagbantay sa City Memorial Park. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka tuig nga batang babae nadala sa ospital human naipit ang kamot sa escalator sa Davao International Airport. Sumala sa terminal supervisor nga si Mario Flores, nalipat matud pa ang inahan sa bata samtang nag-asikaso kini sa ilang gamit samtang nagapaabot sa flight niya tung Lunes sa gabi. Nadagma daw ang bata sa escalator ug naipit ang palad nga bahin sa kamot niini. May nalang kay napalong dayon ang escalator. Ang bata daling nadala sa ospital ug anaa sa luwas nga kahimtang. Alapad nga transport strike ipahigayon sa Piston Southern Mindanao. Una mahuman ang bulan sa Abril. Sa pakikinabi sa GMA Super Radyo Davao kang Larry Argiles, spokesperson sa Piston Southern Mindanao Region, nga usa ka halapad nga lihok protesta og transport strike ang ilang pagahimuon. Una matapos ang bulan sa Abril aging pagsupak sa PUV modernization program sa gobyerno. Sumala sa Piston SMR nga ila pang ginahanay kung karon sa gayod ipahigayon apan target kuno nila nga ilusad kini sa Abril 29 o kaha sa Abril 30. Dugang sa opisyal nga panahon na kuno sa paghimo sa mong lakang aron mabati sa gobyerno kung unsa ang mamahimong epekto sa panginabuhian sa mga PUJ driver o galing wagtango na sila sa kalsada. Base sa datos, nasa kapin 6,000 kuno ang ilang miyembro nga drivers ug operators sa Davao Region. Kinumduman nga Abril 30 ang gitakdang deadline alang sa POV consolidation sa Tibok Nasod. Una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga wala na extension sa consolidation. Trending karon ang marketing strategies nga migamit og makalingaw nga memes sa social media. Uyon man ang Department of Trade and Industry niini apan do na kini pahimangno kalabot sa insakto nga paghimo sa maong mga content. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Pipila lang kini sa mga marketing strategy sa ubang negosyo nga ilang gipaagi sa makalingaw nga memes nga trending karon sa social media. Sugdan kini sa makalingaw nga memes, dayon sumpayan sa ilang pitch alang sa produktong ginabaligya.
Usa sa misulay niini ang marketing professional nga si June, 20 anyos. Ang iyang pinasahi nga marketing strategy nag-viral online. Dagan na matod pa siya gisulayan nga marketing strategy aron makainganyo og kliyente nga papalit og sakyanan. Apan kini matod pa ang mipatok. Daghan kay nag-message nako sa Messenger ug sa TikTok na naga-inquire og units diri sa amuha. O karon nagadaghan pod ang among mga walk-in nga naga-inquire tungod ato na video. Gawas sa memes, doon na say mga negosyo nga gipaagi sa social media drama serye ang ilang marketing strategy. Sama niining duha ka restaurant staff nga sila Ronald ug Mirasol. Una nga nag-viral ang video ni Ronald ug Mirasol, dihang misayaw sila sa usa ka birthday celebrant. Sukad ni adto, managlahing content na ang ilang ginahimo nga makalingaw na ug nakatabang sab nga ma-promote ang ilang restaurant. Murag maka-help good siya and then para mag-boost yung marketing strategy na. Tani magita sila. Matod sa Department of Trade and Industry, tungod sa pausap-usap nga panahon, kinahanglan matod pa nga maka-adapt ang mga negosyo sa mga bagong pamaagi sa pag-market sa ilang mga serbisyo o produkto. So if we don't adapt to the changing times, mapapag-iwanan tayo. And we have noticed that, and some of the biggest brands worldwide na kung hindi ka talaga nag-a-adapt, hindi ka nag-i-innovate, hindi ka talaga, hindi mo mapapanatili yung presence mo in the market. Apan importante sab nga tun-an gayud ang himuon nga content aron masiguro nga dili kini makasakit sa uban. Ginapay mangnuan usab niini ang publiko nga kung magbugna og content, siguraduhon nga safe ug luwas kini himuon. Be conscious and cautious. Conscious tayo kung ano yung mga ginagawa natin and paano yung execution natin. Let's scan the surroundings, let's scan the script. Kung may risk man nakasama doon, dapat ready tayo, may plan B tayo kaagad. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Kaya pa ba ang kainit sa panahon mga kapuso? Sa Coronadal City, dunay usa ka spring resort nga ginadayo. Sanglit, perfect daw kini to beat the init. Apan sa mga buot mag-swimming sa gabi kung asa masinati sab ang bugnang panahon, doon na sa hot spring sa mong resort. Ato ganing suroyon sa report ni Abby Caballero. Kung buot ninyong mag-distress o maalibyuhan ang ginabati nga kainit sa panahon, ibutang na sa inyong bucket list kining usa ka spring resort sa Barangay Mambukal sa Coronadal City. Padulong pa lang, marelax na ka sa view. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining banay ni Chris Archada nga gina-enjoy ang cold spring. Matud ni Chris, halos kada semana sila nagaadto sa maong resort karong ting-init. Malaking tulong siya sa lalo ngayon tag-init, nakaka-relax. But wait, there's more mga kapuso. Sanglit ang lugar, duna say hot spring nga duna daw sulfur content nga makatabang alang sa skin irritation ug dunay uban pang health benefits. Nindot siya liguan, ma-relax imong lawas, gani imong lawas. Way back 1947 po, nandito na tong hot spring natin, itong Mambukal. Kayun po yung rason kung bakit tinawag po ang ating barangay na Mambukal. Ang tinatapakan po natin ngayon, nandito po tayo sa ugat ng Lake Holon. Yun po yung rason kung bakit mataas po ang sulfur content ng ating water. 7 ang ilang pool nga gikan sa hot spring ang tubig ug 2 ang ilang pool nga nagikan sa cold spring ang tubig. Yung cold spring po galing sa taas, dahil po sa bukid, and then yung hot spring po galing po sa ilalim ng lupa mismo. 24/7 po flowing po lahat ng hot and cold natin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ulanon ang pipila kabahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ sumala sa pag-asa. Walay natala nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility apan makasinati og mga pagulan ang Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sumala sa pag-asa mamugna ang ITCZ tungod sa baga nga panganod. Busatas ang tsansa sa mga pagulan sa mga lugar nga maapektuhan niini. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Gani posibleng dunay kusog ng mga pag-ulan sa Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa mga pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Usa ka pulis sa Lamitan City, Basilan ang gipusil patay samtang nagmando sa checkpoint sa syudad. Patay si Patrolman Khalid Sali Ahmad, 15 miyembro sa 1st Basilan Provincial Mobile Force Company. Human kini gipusil sa wa pa mailing riding in tandem suspects. Sa investigasyon, nagmando ang 1st Basilan PMFC sa usa ka checkpoint sa Barangay Colonia pasado las 8 sa gabi adlong Martes, kung asa nagakuha og picture sa ilang ongoing checkpoint si Patrolman Ahmad. Yang milabay ang riding in tandem suspect sa checkpoint. Gipahunong sa biktima ang maong motor. Apan wala kini mihunong. Taod-taod, mibunlot og pusil ang angkas sa motor ug gipusil ang biktima kinsa naigo sa ulo. Gilayong miikya sa mga suspect human sa krimen. Gidala pa sa ospital ang biktima apan dead on arrival na. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen ug ang pag-ila sa mga suspitsado. Gikabalakan sa mga residente sa Barangay San Jose sa General Santos City ang mga basura sa mga dayo nga ginabilin lang daplin sa sapa, inig human ug ligo. Ani ang balitang barangay ni Tony Humamil. Presko nga hangin, tinaw ug bugnaw nga tubig sa sapa. Perfect gayod nga tambayan ug kaliguan kining sapa sa Barangay San Jose sa General Santos City karong ting-init. Apan nakahatag lang og kadaot kini mga basura nga matud pa gibilin lang sa ubang mga nangaligo dinhi sa Barangay San Jose sa syudad, partikular dinhi sa boundary sa Tibuli ug General Santos City. Kini mga ligo sa sapa dinhi nga ginapangbilin lang ang ilang mga basura. Sama na lang niining plastic cup nga gibutang lang dinhi sa tubig ug wala gipanghipos ang ilang mga basura. Una nang mikatag sa social media kining hulagway kung diin makita kini mga paper plate, plastic bottle o guban pa nga gipangbilin lang matud pa sa mga nangaligo. Gani ang residente nga si Alias Marie, dagang higayon na nga iyang ginahipos sa mga basura nga ginapangbilin lang sa daplin sa sapa. Ginabilin lang nila sir, tapos nga paghawa nila ginasunod na ko sila, tapos gibutang sa sako. Basta Domingo sir, murag puno diri ang sakyanan, gikan ditang sakyanan ato dito sa ubos. Ang gikabalakan sa Barangay Council nga maanod ang mga basura ug mapadulong sa kadagatan nga dako ang posibilidad nga makahatag og risgo sa mga marine mammal. Busa nagpahimangno ang Barangay Council sa Barangay San Jose nga pamultahon ang bisan si kinsa mang masakpan nga nagbilin og basura sa sapa. Dapat kung saang basura nato bitbit ato pong dalon pagpauli. Magluto man ta, kinahanglan syempre ato apo ng siguradoon nga dili ta maka-cause o grass fire. Atong gyud siyang ampingan kung unsa ang naa sa ato adinhi kay para ma-enjoy sa tanan. Basura mo, responsibilidad mo, no? Kay kasi syempre masira din ang ating environment. Matag adlaw sabdo nay nagamonitor sa lugar aron dili na masubli pa ang hitabo. Nagamonitor mi kauban ang mga members sa Solid Waste and Management ug ang mga tanod nato. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao. Dunay persons of interest nga ginasubay ang kapulisan sa pagpamusil patay sa usa ka local reggae band vocalist atol sa concert niini sa Salay, Misamis Oriental. Matud sa kapulisan, personal nga bagi ug love triangle gihapon ang ginalantaw nga motibo sa pagpusil patay sa 25 anyos nga bokalista sa local reggae band atol sa concert niini ni atong weekend. Sumala sa kapulisan nga gawa sa gunman, posible sab kuno nga duna kini laing kauban nga ilan ang ginaimbestigahan. Parayon ang evidence gathering ug case build up sa kapulisan aron magukod ang mihimo sa krimen. Gisaulog sa Zamboanga del Sur ang ilang ikatulo ka tuig nga sukad na himong insurgency free. Ang mong aktibidad gitambungan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Giraig ni General Browner kinsa mo'y guest speaker sa aktibidad ang kakugi dili lang sa mga opisyal apan lakip na ang katawhan sa probinsya sa Zamboanga del Sur aron mahimong insurgency free sulod na sa tulo ka tuig. Gipasalig sab ni General Browner nga magpabilin ang suporta sa AFP ngadto sa probinsya. Giawhag sab niya ang mga local government unit sa probinsya nga ipadayon ang pagbantay sa ilang nagkadiyang lugar aron magpabiling insurgency free. Mitambong sab ang mga gitawag nga Friends Rescued o FR nga misurrender sa gobyerno. Sumala sa LGU, dunay mga government projects alang kanila. Usa ka 18 anyos nga motorrider ang patay human nalambigit matud pa sa drag race sa Matanao, Davao del Sur. Sa investigasyon sa Matanao Police, nalambigit matud pa sa lumba ang motorsiklo nga gimaneho sa biktimang si Joff Kobiamid
18 anyo sa Barangay New Murcia, Matanao, Davao del Sur, Martes sa gabi. Sigon sa mga saksi, nag-ala Superman pa ang rider ug naghaguros nga mi-overtake sa usa ka payong-payong, hinungdan nga naigo nini ang usa pa ka laing motorsiklo. Nalabay kini og nabunal ang ulo niini sa dalan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Gipanganti sa Matanao Police nga pakusgan ang operasyon batok drug race sa lugar. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang mga official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Para lang sa magtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.